Mabilis namang sumugod si Xian Tan habang naglalabas ng aura upang atakihin si Shi Shangra. Habang sa kabilang banda naman ay naghanda na rin si Shi Shangra at inilabas ang kanyang barrier upang dumpensa sa gagawing atake ni Xian Tan. Sa pagtama ng atake ni Xian Tan ay tila wala man lang itong epekto sa ginawang barrier ni Shi Shangra, kung saan ay nanatili pa rin itong buo matapos atakihin ni Xian Tan. Habang nasa loob ng barrier si Shi Shangra ay pilit pa rin na idinidiin ni Xian Tan ang kanyang Saint Sword sa barrier nito, subalit hindi niya pa rin ito magawang mabasag o magawa ng kunting bitik. Maya-maya lang ay inilabas ni Shi Shangra ang kanyang sandatang letigo na agad niyang winisiwas patungo kay Xian Tan, na kanya namang naiwasan. Muling hamandang umatake si Xian Tan at inilabas ang kanyang aura. Kasabay ng paggamit ng kanyang teknik na Purple-Green Sword, Rift Heavenly Sword ay pinakawalan ang malakas na atake patungo kay Shi Shangra. Matapos gawin ni Xian Tan ang kanyang malakas na atake ay nagdiwang si Luinaire ng kanyang inakala na ito ay napaslang na ng ating bida, kaya't agad siyang naghanda ng isang atake upang tuluyan si Shi Shangra. Subalit bigla namang lumitaw si Xian Tan sa kanyang likuran, na kanyang ikinagulat. Winika ni Xian Tan na huwag raw gumalaw si Luinaire dahil hindi madaling basagin ang ginagawa nitong barrier. Mula roon ay pinakita si Shi Shangra na nasa itaas, at hindi niya raw nais na gamitin ang kanilang secret treasure ng kanilang pamilya, subalit wala na raw siyang pagpipilian pa. Hindi rin nagtagal ay inilabas ni Shi Shangra ang secret treasure ng kanilang pamilya na tinawag niya ring King's Weapon, na ikinagulat naman ni Luinaire dahil ito raw ang The Seal of Treasure Mountain, at kanyang naitanong kung saan ito nakuha ni Shi Shangra. Tumugon naman si Shi Shangra at sinabing hindi niya raw inaasahan na may alam si Luinaire tungkol sa The Seal of Mountain Treasure ng kanilang pamilya, subalit agad namang mabilis tumakbo si Luinaire habang hila-hila si Xian Tan. Naghanda naman na si Shi Shangra upang i-activate ang kanyang The Seal Mountain Treasure, na kung saan ay gumawa siya ng isang hand sign upang pakawalan ang malakas na atake gamit ang Mountain Treasure. Nagmistula namang maliit na nilalang sina Xian Tan matapos lumaki ito ng daan-daang beses mula sa orihinal na anyo nito. Mabilis namang tumakbo sina Xian Tan papalayo upang makaiwas, subalit nang malapit na silang tamaan nito, agad na tinulak ng ating bida si Luinaire papalayo, na ikinagulat naman ni Luinaire dahilan naman upang si Xian Tan ang madaganan ng malaking mountain seal. Napaluha naman si Luinaire habang ito ay nakadapa sa lupa, sabay sinabihan na raw niya ang ating bida na tumakbo, subalit isinakripisyo pa rin ito ang kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, naroon sa itaas ng mountain seal si Shi Shangra, at nagmamayabang na sinasabing kung sino man ang hangal na nais siyang labanan ay mararanasan ang masakit na kamatayan. Tumungo naman si Shi Shangra kay Luinaire upang ito ay kausapin, saad niya na pinaslang na raw niya ang ating bida at dagdag pa niya, kung nakinig lamang si Luinaire sa kanya, ay maaari pa sana niya itong ikonsidera. Subalit, sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, isang aura ang lumabas mula sa ilalim ng mountain seal, na mabilis na tumungo sa likuran ni Shi Shangra. Sa pagtama ng kulay lilang aura, agad naman itong nadepensahan gamit ang kanyang barrier, na kanyang ipinagtaka dahil hindi niya akalain na buhay pa ang ating bida. Agad namang tumungo si Xian Tan kay Luinaire upang kamustahin ito. Winika naman ni Xian Tan na mayroon siyang magic weapon upang maprotektahan ang kanyang sarili, kung kaya't hindi siya kayang paslangin ng mountain seal. Nais din niyang malaman kung may alam bang paraan si Luinaire upang basagin ang barrier ni Shi Shangra. Ikinagulat naman ni Shi Shangra nang marinig ang sinabi ng ating bida, dahil mayroon rin pala itong tinatagong treasure. Dahil dito, nag-aalangan na siya sapagkat hindi niya kayang labanan ang dalawa. Bukod pa roon ay nauubos na rin ang kanyang lakas, at higit pa ay nagamit na rin niya ang enerhiya ng mountain seal treasure. Matapos niyang makapag-isip ay mabilis siyang umalis upang tumakas dala-dala ang kanyang mountain seal treasure, kung saan ay napansin naman ito ni Luinaire at kanya itong sinigawan na huwag itong tumakas. Subalit hinawakan naman ni Xian Tan si Luinaire sa balikat upang pigilan at huwag na itong habulin pa na kanya namang ikinagulat. Pinakita naman na nanghihina na ang ating bida habang nagsusuka ng dugo dahil sa pagkaubos ng kanyang lakas, hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa harapan ni Luinaire. Makalipas ang ilang oras sa gitna ng gabi ay dinala ni Luinaire si Xian Tan sa loob ng kuweba upang gamutin ito. Agad niya namang kinuha ang holy water upang ipainom sa ating bida, ngunit sa kanyang paglagay sa bibig nito ay nasayang lamang ang holy water. Kaya't kanyang napagpasyahan na inumin ito at isalin sa bibig ni Xian Tan upang mainom nito ng maayos ang holy water na halos mamula na siya dahil sa pagkahiya.
Matapos gawin ni Loenir ang pagpapagaling kay Xian Tan ay kanyang naalala ang pagsasakripisyo nito ng sarili niyang buhay upang mailigtas lang siya. Maya-maya lang ay nilapitan ito ni Loenir upang siguraduhin na nainom ng ating bida ang holy water, subalit sakto namang nagising ang ating bida at kanyang naitanong kung bakit tinitignan siya nito na ikinahiya naman ni Loenir. Agad rin namang bumangon si Xian Tan at kanilang napag-usapan ang tungkol sa King's Weapon na kung saan ang King's Weapon raw ay isang sandata ng makapangyarihang Holy Knight na namatay na napreserba ng kanilang mga pamilya. Naitanong naman ni Xian Tan kung may paraan ba para masira ang barrier ni Shi Shangri na sinagot naman ni Loenir na sa pamamagitan ng pag-abot sa limitasyon nito at sunod-sunod na pag-atake ay maaari itong masira. Matapos iyon malaman ni Xian Tan ay kanyang napagdesisyonan na umalis upang ipagpatuloy ang paghahanap kay Qin Shao at agad na nagpaalam kay Loenir. Hindi naman inaasahan ni Xian Tan sa kanyang pagtayo ay kanyang naramdaman ang mga pinsalang kanyang natamo sa pakikipaglaban dahilan upang pigilan siya ni Loenir upang umalis dahil hindi pa ito masyadong nakaka-recover. Naitanong naman ni Loenir kung sino raw ba ang nais hanapin nito. Kung saan ay pinakita ni Xian Tan ang isang belt na pagmamay-ari ni Qin Shao dahil kanya raw ipinangako sa ama nito na hindi niya pababayaan ang kanyang kaibigan. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang umalis si Xian Tan at sa kanyang paglalakad ay kanyang napansin na sinusundan siya ni Loenir, kung kaya't kanyang naitanong kung bakit sumusunod ito. Itinanggi naman ni Loenir na sinusundan niya ang ating bida, kaya't inasar ito ni Xian Tan na natatakot ba ito na kanyang makaharap si Shi Shangri. Sa kanilang pag-uusap ay bigla namang tinakpan ni Xian Tan ang bibig ni Loenir nang kanyang maramdaman ang mga individual na paparating sa kanilang kinaroroonan. Habang nagtatago sina Xian Tan ay pinakita naman si Qin Zhayo na agad namang napansin ni Xian Tan. Sa kabilang banda naman ay may isang individual mula sa Shi family ang nais paslangin si Qin Shao dahil sa paglaban nito sa kanilang pamilya. Muli itong hamandang umatake upang tuluyan ng paslangin si Qin Shao. Subalit may isang pag-atake ang mabilis tumugon sa tabi ng kanyang mukha dahilan upang matigilan ito sa kanyang gagawin. Mula roon, pinakita naman si Xian Tan ang dahilan ng pag-atake at kanyang sinabi na ito raw ang mapapaslang sa oras na iyon. Pinalaan naman ni Qin Shao ang ating bida, aniya na hindi raw ito kakayanin ni Xian Tan dahil ang lakas nito ay nasa Earth-Earn Saint Master, kaya't magmadali na lamang silang tumakas habang siya ay haharapin ng kupol na individual. Natuwa naman ang couple na individual mula sa Shi family dahil kanila rin raw hinahanap ang ating bida matapos nitong makaharap si Shi Shangri, kaya't mabilis itong sumugod patungo kay Xian Tan. Habang papasugod ang couple na individual ay itinulak naman ng ating bida si Loenir papalayo upang saluhin ang atake ng kalaban na nagresulta upang lumikha ng malakas na pagsabog. Pinakita naman na nabalutan ng yelo ang buong katawan ni Xian Tan habang muling naghahandang umatake ang couple na individual upang tapusin ang buhay ng ating bida. Subalit ngumiti lamang si Xian Tan at winikang may pang-aasar na iyon lang raw ba ang makakayang gawin ng isang Earth-Earn Saint Master. Nagpakawala naman ng malakas na enerhiya ang ating bida dahilan upang masira ang yelo na bumabalot sa kanyang katawan at gumawa ng pag-atake gamit ang tipak ng isang yelo na kanyang sinipa patungo sa kalaban. Sa ginawang atake ni Xian Tan ay hinawakan lamang ito ng couple na individual, subalit kasabay nito ang pag-atake rin ni Xian Tan gamit ang kanyang Saint Sword. Matagumpay naman itong nadepensahan ng couple na individual gamit ang isa niya pang sandata habang ipinagyayabang na nagmamay-ari siya ng dalawang holy weapon. Muli niyang inatake si Xian Tan gamit ang kanyang isang sandata at kitang-kita sa mukha nito ang pagkasabik na paslangin ang ating bida. Ngunit hindi pa man tumatama ang kanyang atake ay naunahan ito ni Xian Tan na paslangin ng kanya itong patamaan ng kanyang Saint Sword sa leeg nito dahilan upang mapaslang ito at mawalan ng buhay. Matapos paslangin ni Xian Tan ang couple na individual mula sa Shi family ay tumungo ito kay Qin Shao upang kamustahin ito at iniabot ang isang elixir upang mabilis siyang makarecover. Lumipat naman ang eksena kung saan matapos ang mga pangyayari ay nag-usap-usap sina Xian Tan tungkol sa barrier ni Shi Shangri at kung bakit nais paslangin si Qin Shao ng Shi family. Tumugon naman si Qin Shao sa tanong ni Xian Tan kung saan ang dahilan kung bakit siya nais paslangin ng mga ito ay dahil sa Heavenly Battle Technique na ikinagulat naman ni Xian Tan at Loenir. Naikwento ni Qin Shao na na-teleport siya patungo sa Mountain Peak matapos nilang pumasok sa portal at iba't ibang kalaban ang kanyang napaslang mula roon. Dagdag pa niya na kanya nalaman ang tungkol sa Master Cave sa isang kalahok na kanyang nakalaban, na kung saan ay maraming magic weapon ang nilalaman ng kuweba at elixir.
Higit pa sa lahat ay naroon ang makapangyarihang heavenly battle technique. Kaya't kanyang naitanong kung nais raw ba tumunguro nila si Yantan, ngunit hindi na siya makakasama dahil sa kakulangan ng kanyang lakas, na sinang-ayunan naman ni si Yantan at sa isip-isip niya na kailangan niyang makuha ang heavenly battle technique. Makalipas ang buong gabi ay tumungo si Sian Tan at Loenir kinaumagahan sa isang secret portal na kung saan ay maraming individual ang naroon at pinag-uusapan ang tungkol sa loob na may nagbabantay na isang halimaw. Kanilang napagdesisyonan na antayin na lamang ang 5 master bago pumasok sa loob ng portal upang kanilang mapaslang ang halimaw na nasa loob nito. Naitanong naman ni Sian Tan ang pinag-uusapan ng mga individual tungkol sa 5 master na Tatango roon kay Loenir na sinagot naman nito, kung saan ay sina Qin Hai, Du Gufeng, Tian Muling, Jia De Wukang at si Shi Shangra. Natuwa naman si Sian Tan ng kanyang malaman na Tatango rin pala roon si Shi Shangra dahil hindi niya na ito kailangan panghanapin upang paslangin. Kaya't niyaya niya si Loenir na maghanda sa pagdating ni Shi Shangra, subalit hindi pa man natatapos ang pagsasalita ng ating bida ay may isang individual ang umatake sa nilalakaran ni Sian Tan. Winika ng individual na nagmula sa pamilyang Jia na alam raw ba nila si Yantan ang patakaran sa lugar na iyon. Dagdag pa niya na saan raw silang lupalop nang galing. Samantala, nag-usap-usap naman ang mga individual mula sa likod ni si Yantan kung saan ay nag-uumpisa na naman namang bully ang pamilyang Jia sa mga naruroon na narinig naman ng ating bida. Muling nagsalita ang individual mula sa pamilya Jia at sinabing hindi raw ba makarinig si Yantan at umalis na lamang ito kung ayaw niyang mapaslang. Sa kabila ng sinabi ng individual ay hindi naman nagpatalo ang ating bida kaya't agad niya itong sinugod habang hawak-hawak ang kanyang sandata. Kung saan ay hiniwa niya ang binti nito na ikinagulat ng individual napasigaw siya nang kanyang makita ang kanyang binti na putol at iniinda ang sakit na nararamdaman na ikinamanghal naman ng mga ibang individual na nakakita sa ginawa ni Sian Tan. Kinausap naman ni Sian Tan si Loenir upang ipagpatuloy ang kanilang plano subalit may isa namang individual ang nagpahinto kay Sian Tan at nakahanda ng atakihin ang ating bida. Mula sa itaas ay pinakita si Jia De Wukang na nagmamay-ari rin ng isang king's weapon na pinagbabantaan si Sian Tan na matapos nito atakihin ang miyembro ng kanyang pamilya ay nais pa nitong umalis. Sa kanyang pag-atake ay nasangga naman ito ni Sian Tan gamit ang kanyang 2 saint weapon. Subalit bigla namang tumalon paitaas si Jia De Wukang na muling naghanda ng isang atake at binanggit ang kanyang teknik na sharp shooting dragon tail, na kanyang ibinato ang hawak niyang sibat na king's weapon. Ngunit bago pa man ito tumama, ay nais ng ating bida na subukan ang lakas ng sandata nito kaya't hinayaan niyang siya ay tamaan nito na nagresulta ng malakas na pagsabog. Ngunit baliwala lamang ito kay Sian Tan nang lumabas siya mula sa usok na ikinagulat naman ni Jia De Wukang, kung kaya't kanyang naitanong kung saang pamilya nang galing si Sian Tan at anong king's weapon ang kanyang gamit-gamit. Pasimpleng ngumiti ang ating bida, aniya na mukhang ang 5 master raw ay hanggang ganoon na lamang ang nakakaya na ipinagtaka naman ni Jia De Wukang ang pinagsasabi ni Sian Tan. Muling nagsalita si Sian Tan at kanyang sinabi na huwag raw ito mag-alala sapagkat ang kanyang sandata ay hindi isang king's weapon ngunit sapat na iyon upang paslangin ito. Nagsalita naman si Jia De Wukang kung nais raw ba mamatay ni Sian Tan sa kanyang paglingon ay nakita niya si Loenir na naghahanda ng muli siyang atakihin. Subalit sa kanilang paglalaban ay may isang individual ang lumabas mula sa portal sa kanilang harapan, na ikinagulat nila Sian Tan. Sa paglabas ng individual mula sa portal, kanyang kinausap ang isa niyang kasamahan na kasunod niyang lumabas mula rito. Anya, napakatibay daw ng balat ng halimaw na kanilang nakaharap mula sa loob. Subalit kanyang napansin ang dalawa na tila naglalaban, kaya't agad siyang napalingon sa magkabilang direksyon at naitanong kung ano ang ginagawa nila Sian Tan. Kanya namang napansin si Loenir mula sa likuran ni Sian Tan, kung kaya't inakala niyang naglalaban ang dalawa para sa pagmamahal. Maya-maya lang ay dumating na rin ang isa pang individual na kasama niya na nagmula sa loob ng portal at sinabing may mga bagay raw ito na hindi maaaring sabihin ng lantaran. Samantala, nagsalita naman si Sian Tan tungkol sa pang-aasar ng individual na tumigil na ito sa pang-aasar dahil inosente silang dalawa ni Loenir. Inasar naman ng isang individual si Jia De Wukang, na ikinagalit naman ito dahil hindi niya hahayaan na siya ay lait-laitin. Kung kaya't naglabas ito ng aura dahil handa raw siya na lumaban hanggang kamatayan. Ngunit bago pa man uminit ang tensyon, may nagsalitang isang individual na napansin naman ni Sian Tan. Mula roon, ipinakita ang isang individual na babae na paparating habang sinasabing napakainit raw ng tensyon sa lugar na iyon.
Sa kanyang pagdating, ay tumungo ito kay Xian Tan at nagpakilala bilang si Chan Muling, na ikinainis naman ang ulo ni Luinaire dahil sa pagpansin nito kay Xian Tan. Napansin naman ni Chan Muling na tila naiinis si Luinaire sa paglapit niya sa ating bida, kaya't kanyang naitanong ang pangalan ni Luinaire. Wika niya pa na huwag itong magselos sapagkat wala naman siyang masamang intensyon. Samantala, napatulala naman si Chan Muling dahil sa kagwapuhan ni Xian Tan. Sa isip-isip niya, napakagwapo raw ng ating bida, kaya't nahuhumaling ang kasama nitong babae. Kaya't kanyang naitanong ang pangalan ni Xian Tan. Nagpakilala naman si Xian Tan bilang si Jian Chen, habang sa isip-isip naman ni Chan Muling kung kabilang raw ba ang ating bida sa 5 master na naruroon. Hindi rin nagtagal ay napansin ni Chan Muling ang 3 individual mula sa kanyang likuran, kung kaya't kanya rin naitanong ang mga pangalan nito. Agad rin naman na nagpakilala ang 3 bilang si Du Gufeng, Qin Ji, at si Jia Duwukang. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa may napansin naman si Xian Tan mula sa damuhan. Ipinakita naman si Shi Shangri na tila kakarating lamang sa lugar at naglalakad mula sa gubat, na agad namang inatake ni Xian Tan sa pamamagitan ng kanyang Saint Weapon. Napansin naman ni Shi Shangri ang paparating na atake mula sa ating bida, subalit kanya naman itong naiwasan. Mula sa kanyang likuran, ay lumikha ito ng malaking butas sa katawan ng puno, na kanya namang ikinatakot dahil halos muntik na siyang mapaslang nang hindi niya man lang namamalayan. Sa kanyang paglingon sa pinanggalingan ng atake, ay kanyang nakita si Xian Tan, ang salarin ng malakas na pag-atake. Habang sa isip-isip naman ni Xian Tan, ay halos mapaslang niya ito, ngunit mabilis itong nakareact upang makaiwas. Samantala, sa kabilang banda naman, ay takang-taka si Chan Muling nang kanyang marinig ang sinabi ni Xian Tan, at hindi siya makapaniwala na kaya itong paslangin ng ating bida sa isang atake lamang. Matapos atakihin ni Xian Tan si Shi Shangri, ay inilabas nito ang kanyang Mountain Seal Treasure upang kalabanan si Xian Tan, kasabay ng pagpapalaki ng anyo ng Mountain Seal. Winika ni Shi Shangri, habang may nagagalit na ekspresyon, na makikipaglaban raw ito kay Xian Tan hanggang kamatayan. Mabilis itong pinakawalan ni Shi Shangri patungo kina Xian Tan, habang ang ating bida ay naghanda upang umatake, at ganoon rin si Luinaire. Hinawakan naman ni Xian Tan ang kanyang Saint Sword at winikang kung hindi niya raw mapapaslang ang halimaw mula sa portal, ay hindi niya rin magagawang paslangin si Shi Shangri. Mabilis naman na sumugod si Du Gufeng, at ginawa ang kanyang teknik, paghahanda rin ng 2 master na si Jia Duwukang at Qin Ji upang sabayan ang atake ni Shi Shangri at ginamit ang kanilang mga teknik na Divine Soaring Spear Divine Dragon at Blue Cloud Sword God Slash. Samantala, ipinakita rin si Chan Muling na ginamit ang kanyang teknik na Spirit Whip Snake Python Dance. Ikinagulat naman ni Shi Shangri matapos masaksihan ang mga master na naghanda rin upang pigilan ang kanyang atake, at sa isip-isip niya ay nalinlang siya ni Xian Tan. Subalit hindi na ito kayang pigilan ni Shi Shangri at tuluyan na itong bumagsak sa kalupaan, na nagresulta ng pagkawasak nito. Habang siya ay nasa itaas ng Mountain Seal, kanyang naramdaman ang isang presensya na mabilis na tumutungo sa kanya. Bigla namang sumulpat ang ating bida mula sa usok at nakahanda ng paslangin si Shi Shangri. Ngunit sa pag-atake ni Xian Tan ay agad namang na-activate nito ang kanyang barrier, dahilan upang hindi ito mapinsala. Agad namang gumawa ng distansya si Xian Tan mula kay Shi Shangri, habang sa isip-isip niya ay nararamdaman niya raw na humihina ang enerhiya ng barrier, at sa pamamagitan ng 3 atake ay kanya na itong mawawasak. Nagalit naman si Shi Shangri dahil sa ginawang atake ni Xian Tan, kung kaya't muli itong naglabas ng aura upang muling atakihin ang ating bida. Sumingit naman si Luinaire upang patigilan ang ating bida sa pakikipaglaban at kanyang isinigaw kay Shi Shangri na umaasa lang ito sa kanyang barrier dahil kung hindi ay paniguradong mapapaslang niya ito. Ikinagalit naman ito ni Shi Shangri dahil sa pangungutya ni Luinaire, kaya sabay niyang papaslangan si Luinaire at si Xian Tan. Nang muli sanang i-activate ni Shi Shangri ang kanyang barrier ay bigla naman itong hinawakan ni Qin Ji sa kanyang kamay upang patigilan, kasabay nito ang pagsulpot ng iba pang mga master sa kanyang paligid. Habang napapalibutan si Shi Shangri, kanyang winika na hindi niya intensyon na kalabanan ang lahat. Agad rin namang tumugon si Qin Ji na kanya raw itong naintindihan dahil kung hindi ay malamang sa malamang ay napaslang na ito. Winika naman ni Qin Ji sa lahat ng naruroon na sila raw ay nag-aalinlangan na pumasok sa portal,
Kung kaya't siya ay nakikiusap sa mga ito na isang tabi muna ang mga alitan ng bawat isa at magtulungan na talunin ang mga halimaw mula sa portal upang makuha ang kayamanan mula sa kuweba. Sinang-ayunan ito ng mga master na naroroon, kaya't matapos magsalita ni Shinji ay nilapitan nito si Xian Tan at ibinulong na matapos raw nilang makuha ang lahat ng kayamanan na naroon, ay maaari na ni Xian Tan gawin ang kanyang ninanais. Kung kaya't sumang-ayon na rin ang ating bida at agad na ibinalik ang kanyang Saint Sword sa Void of Space. Subalit sa kabila nito ay pinagbantaan naman ni Xian Tan si Shi Shangri na magsimula na itong manalangin dahil sa muli nilang paghaharap ay kanya nang mawawasak ang barrier nito. Namangha naman si Tian muling sa ating bida. Anya, napaka-misteryoso raw ni Xian Tan sapagkat kaya niyang malaman ang lakas ng enerhiya ng barrier ni Shi Shangri. Makalipas ang ilang sandali ay inanunsyo ni Shinji ang mga halimaw na nasa loob ng portal na nagbabantay. Sinabi niya na mayroon itong dalawang uri ng halimaw, ang Flying Spirit Snake at Purple Gold Lion. Kanya namang ipinakita ang mga imahe ng mga halimaw at ipinaliwanag ang kanilang mga kakayahan at katangian. Saad niya na ang Flying Spirit Snake raw ay may nakakalasong katawan, habang ang Purple Gold Lion naman ay may matigas na balat, dahilan upang mahirap itong paslangin gamit lamang ang mga normal na atake. Winika naman ni Du Gufang na nais niyang harapin ang Purple Gold Lion dahil muntik na siyang mapaslang nito, kaya't nais niyang maghiganti mula rito. Samantala, si Xian Tan naman ay napagdesisyonan na harapin ang Flying Spirit Snake kasama si Luinaire. Naitanong naman ni Shinji kung mayroon raw bang plano ang ating bida na harapin ito. Winika naman ni Xian Tan na sa pamamagitan ni Luinaire ay maaari itong atakihin mula sa himpapawid kapag ito ay lumipad, at siya naman ang bahala kung sakaling sumugod ito sa kanila.